Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan na OMG tatay huling habilin Lacson bumaliktad na. Nako po, grabe to, lahat nagulat dito. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So yan mga kababayan, libre lang po ang mag-subscribe sa ating channel mga kababayan. Wala pong bayad dyan. Palike na rin po ng video ito mga karibin natin. Maraming salamat po. At ito nga mga kababayan, pasadahan po natin itong balita na kung saan, si Tatay Digong mga kababayan may huling habilin kay Vice President Sara Duterte. Ito po, pakinggan po natin si Sir Banat Bay mga kababayan. Tumakbo ka ng presidente pag nawala ako at gayahin mo yung style ko. At huwag kang matakot na makulong. Grabe ho. Ewan ko. Hindi, ako talaga naiiyak ako sa ganyan. Kasi ikaw yung presidenteng nagsilbi sa taong bayan na bigla kang ipakukulong dahil lang sa mga bangag sa gobyerno. Di ba? Tapos, pagpakulong sa'yo, instead na sabihan mo yung anak mo na, uy, huwag kang nang gumaya sa akin ha, ganito ang ending mo. Makukulong ka din. The only president na pinagbayad ang mga kumpanya, malalaking kumpanya tulad ng Mighty Corp at nung PAL na kung saan pinagbayad niya, sabi niya, may utang kayo? Bayad kayo. Bilyon ng mga binayaran. And yet, wala akong nakagawa niya na. And yet, ipinakulong pa natin. The part na that I do not understand. Ganun na nga nangyari sa'yo. Ang habilin mo pa sa anak mo. Tumakbo kang presidente, gayahin mo ako, huwag kang matakot na makulong. Diba nakakaano yun? That is something na... Seryoso ka ba? Okay ka lang? Diba? Okay ka lang ba na ganun pa ang sasabihin mo sa anak mo ikaw nga na ganun na, yun na nga ang ending mo. Ano ka pa? Para bang, hindi, sige. Gayahin mo ako, makulong ka rin. Lumabang ka para sa bayan. Okay lang yan na makulong ka. Di ba? Parang, are you serious? Or you're serious? Di ba? So yan mga kababayan, yan po ang habilin, no? Huling habilin ni President Tatay Digong, no? Kay Vice President Sara Duterte. Ganun talaga. Ganun talaga Sir Banat Bay kapag ikaw po, no? Sa konsensya mo, sa puso mo, no? Ikaw mismo alam mo sa sarili mo, no? Na wala kang ginawang masama para sa iyong bansa. Kaya ganun din ang gusto niyong mangyari sa kanyang anak, no? Ibig sabihin lang po noon, pagsilbihan mo ang ating bayan ng buong puso at katapatan, no? Nang walang pag-aalinlangan. Diba? Hindi tulad ng mga nagsisilbi ngayon. Mga walang, diba? Ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po naman natin si Lacson. Lacson, bumaliktad na mga kababayan. Dati, kamping-kampi ito sa ICI, pero mamaya may babanat sa kanya. Ito, banatan muna natin to. Sabi po ni Lacson, now they say personalities will be jailed by New Year. Who will believe them if this promise goes unfulfilled? Yes, there have been some arrests, but the public wants to see big personalities punish. Ayan mga kaubayan, mukhang gumanito na naman si Lacson, bumaligtad na naman, di ba? Bakit kaya mga kaubayan, no? Dismayado si Senator Ping Lacson sa hindi pa rin natutupad na pangako ng administrasyon na may malaking personalidad na makukulong kaugnay sa flood control project scam. Bago pa man ang Pasko or magpasko o bagong taon. Gigit na Lacson ang pagbibitiw sa pwesto ni Rosana Fajardo bilang Commissioner ng Independent Commission
for infrastructure ay lalo pang nagbigay diin sa agaran ng pangangailangan ng mas teka lang ng maipasa ang panukalang batas na maglalatag sa Independent People's Commission. Ay ganun, pangalan lang ang babaguhin yun dyan na mas may sapat na kapangyarihan kumpara sa ICI. Yun mga kababayan, no? Anyway, medyo si Lacson medyo naging hindi na siya sa ICI, no? Kinukontra niya na ngayon yung ICI. Pero teka lang Lacson, yan ba talaga ay totoo? Kasi eto mga kababayan, no? Nabutata naman dito si Lacson. Sabi po kasi dito ni Dr. Richard Mata, sabi naman po ni Dr. Richard Mata, Lacson, nainis dahil wala daw big fish pa rin nakulong ng ICI. Sabi naman ni Sir Dr. Mata, wag kami sir. Yun din ang gusto mo. Oo nga no? Parang yun ang gusto mo Senator Ping Lacson. Yun din ba ang gusto mo? Yun din po ba ang gusto mo? Talagang walang makulong sa ICI? Parang gano'n. Biruin mo sa sa Blue Ribbon Committee, di ba? Yun talaga ang gusto nila. Ganito talaga ang gusto nilang mangyari. Bakit tapos sasabihin mo ngayon, teka lang, bakit walang nakulong? Yun ang gusto nyo Yun ang gusto nyo, walang makulong na big fish. Kaya nga pinoprotektahan ninyo, no? Pinoprotektahan ninyo yung mga pinangalanan ni Saldico. Tapos, imbis na tulungan yung mga witness, no? Dinurog nyo pa yung mga witness. Sa Blue Ribbon ninyo. Kaya yan, magdududang taong bayan kung sasabihin mo yan teka lang, bakit walang nakulong? Di ba? Sabi ng Pangulo, walang nakulong. Ano ngayon kung walang nakulong? Yun naman talaga ang gusto ninyo. Sa simula't simula pa lang. Di ba? Ayos ka rin Lacson Ayos ka rin Lacson. Ang galing mong paikutin yung ulo ng mga Pilipino. Gustong-gusto mong pinaglalaruan kaming mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Ang galing yung maglaro ng politika. Pero ito ang sabi ko kahapon, no? Saka mga kaibigan ko. Politics is good, no? Sabi ko kahapon, politics is good. No? Pero marumi nga lang ang politika, mga kababayan. Diba? Maganda naman talaga ang politika if you are doing it well, no? Pero pag hinaluan mo na ng kalokohan ng politika, no? Diyan na po rumurumi ang politika, mga kababayan. At yun po ang nakikita ko dito kay Lacson. Masyadong maruming maglaro ng politika. Diba? Kung saan siya makikinabang kahit, diba? Doon sila. Alright? Yan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin to mga kababayan. No? Si Prof. Tikia, sabi niya po, anti-corruption drive ng gobyerno, walang intensyong panagutin ang mga tunay na salarin. Correct. Eto, pakinggan po natin to mga kababayan. Wala naman talagang objective na malaman kung sino. Kasi pag malalaman mo kung sino yung pinakatuktok. So makikita mo in all fronts, kontrolado. They're there to protect the power center. Both ang mismong Pangulo at ang communications office po ng presidente ang nagsabi po na merong makukulong, merong mapapanagot, may magpapasko sa kulungan. Ano po yung ine-expect nyo during that time at na-meet ba yung expectation kung sino talaga yung makukulong? Well, ini-expect ko talaga may makulong na kongresista o yung nahalal ng bayan. Kaya nga ang reaksyon ng tao ganito dahil yung hinalal nila parte sa kaguluhan, no? Hindi ko ikinagulat na wala, pero nangako siya. So ang akin nga parang nabudol na naman ang Pilipino dahil ang nakulong o merong kaso ay mga DPWH engineers at saka ang pinapalabas ngayon ang pinakamalaking kontratista, ang mag-asawang Diskaya. Alam naman natin sa mga lumabas na mga dokumento
hindi sila ang pinakamalaki at hindi lang yung mga DPWH provincial or district engineers ng Bulacan ang karapat-dapat na nahatulan. Ang nakakalungkot, wala talagang malaking isda, puros dilis ang nakuha. Ang pagtitiyak ng Malacanang noon, kasabay din ng pahayag ng Pangulo na may big fish, yung mga malalaking personalidad. So meron bang malalaking personalidad doon? Ang alam ko, sumikat lang yung mga pangalan ng taga DPWH tsaka yung mga kontraktor kasi napag-usapan. Pero talagang matagal ng kilalang personalidad talaga, wala naman ata doon. Merong nabanggit pero walang nakulong. Oo, yung mga dambuhala siguro hindi natin nakita yung hearing sa ICI kay Speaker Martin Romualdez, kay Congressman Sandro Marcos, hindi natin nakita yon. So wala doon ang taong bayan. May mga pangalan na lumabas, hindi natin maintindihan kung paano na isama ang ilang senador. Yun dun sa kongresista, may mga pangalang sinama, pero wala namang nangyaring pag-attend nila sa ICI para ipresentahan sarili nila. So, napangalanan si Garjola, napangalanan si Momo, pero wala naman tayong naririnig na sila'y natanong. So, sa akin, walang katorya-torya yung mahiya naman kayo. After 156 days, wala pa rin tayong nakukulong. So yan mga kaubayan, anti-corruption drive ng gobyerno, walang intensyong panagutin ang mga tunay na salarin. Totoo. Dahil sa totoo lang mga kaubayan, mas pinoprotektahan nga nila ngayon ang mga tunay na salarin. Yan ang po nakikita ko. Di ba? Kasi kesa po sa panagutin nila, mas pinoprotektahan pa nila yung mga tunay na salarin. Ano po yung mga nakukulong ngayon? O yung mga nakulong po ngayon, mga kabayan, yun po yung mga ano lang yan, yung mga pain kung baga, di ba? Sa lahat ng mga involved dyan, sila po ang, I think, ito sa akin least guilty for the reason na hindi naman sila ang mastermind at naiipit lang sila because iniipit nga sila ng mga politikong ito. Hindi matatapos yung proyekto nila if hindi sila magkaroon ng agreement, mag-agree sa condition ng mga hinayupak na ito. Di ba? Kaya for me, they are the least guilty. Pero mas nauna pa silang makulong kaysa po doon sa mga most guilty, mga kababayan. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po.